reaksyon mula po dyan sa may Palasyo Malacanang mga kabombo. Pinabulaanan po ng Palasyo ang paratang nitong si Attorney Kaufman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabi kong wala itong basehan. May mga live update po dyan si Bombo Annalyn Soberano. Mariing pinabulaanan ng Palasyo ng Malacanang ang pahayag ng Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na umano'y sinubukang pahinain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang legacy ng dating Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, preposterous at walang basehan ang akusasyon ni Kaufman sa Pangulo. Sinabi ni Castro, tila si Kaufman ang nakakaranas ng cognitive impairment at hindi ang kanyang kliyente dahil nalilimutan umano nito ang timeline ng kaso dahil naisampa ang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court noong 2017. Malinaw na noong mga panahon ay isa pang private citizen si Pangulong Marcos. Iginiit din ni Jose Castro, wala umanong malinaw na depensa si Kaufman kaugnay sa mga alegasyon ng extrajudicial killings na iniugnay kay Duterte noong alkalde pa ito ng Davao City. Dagdag pa ng Palace official, isa sa mga abogado ni Duterte na si Attorney Silvestre Vello III ang umaming may insidente umanong may itinapon na individual mula sa helicopter. Hinimok ng Malacanang si Kaufman na pag-aralan ang mga detalye ng kaso sa halip na magbigay ng mga pahayag na may bahid politika. Samantala, naniniwala naman si ML Party List Representative Leila de Lima na ang pagsisimula ng confirmation of charges hearing sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Duterte ay hakbang tungo sa pananagutan. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni De Lima na hindi ito usapin ng politika o paghihiganti, kundi isang pananagutan. Anya, ang pagpatay sa ilalim ng war on drugs ay maaaring pumasok sa kategoryang crimes against humanity dahil umano sa lawak at sistematikong paraan ng mga ito. Sa ilalim kasi ng Republic Act 9851, maaari umanong makipagtulungan ang pamahalaan sa ICC ayon kay De Lima. Ipinaliwanag din ito ang prinsipyo ng complementarity na papasok ang ICC kung ang isang bansa ay hindi kayang magsagawa ng tunay at malayang investigasyon. Anya, kakaunti lamang ang kaso na umusad sa Pilipinas at karamihan ay laban sa mga mababang ranggong opisyal. Dagdag pa niya, ang pagdinig sa ICC ay simula pa lamang ng proseso at hindi pa hatol. Naninindigan si De Lima para sa rule of law at hustisya para sa mga pamilya ng mga biktima ng EJK. Pakinggan natin si Representative Leila de Lima. The confirmation of charges hearing at the International Criminal Court, which may be happening at this very moment now, is only a procedural step. It is not yet a conviction. It is not yet a verdict. It is the beginning of a formal process where evidence will be tested and rights will be protected. Let the process unfold. Let evidence be presented. Let the truth, wherever it leads, to be established in the ICC as an international court of law. For too long, the drug war was framed as a battle between order and chaos. But the real divide has always been between impunity and accountability. Today, we must choose. I stand for accountability. I stand for the rule of law. And above all, I stand for the Filipino people, especially the voiceless, the powerless, and the grieving, who deserve nothing less than justice. Si Representative Leila de Lima. Bombo Annalyn Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.